Araw-araw sumasakay ang aso sa tren. Nang sundan ito ng lalaki, ay laking gulat sa kanyang natuklasan. Gaya ng nakagawian, ay isang lalaki na naghihintay sa may sakayan ng tren. Nang mapansin niya ang kakaibang nilalang nakasama niyang nag-aabang kasabay ng ilan pang mga pasahero at ito ay isang aso. Noong una, inakala niyang kasama nito ang kanyang amo. Pero nagkamali pala siya ng kanyang hinala. Ang kaganapang yun ay lubos na nagpagulo ng kanyang isipan at nagudyok sa kanya sa pagnanais na malaman kung saan ito nagpupunta. Pero na mapagtanto niya kung ano ang ginagawa nito, ay agad siyang tumawag sa kinauukulan. Madalas na dinadrive ni Amir ang sariling sasakyan papunta sa trabaho. Pero dahil nasira ito't dinala niya sa talyar ng araw na yun, ay minabuti niyang sumakay sa pampublikong sasakyan. At simula noon ay nagustuhan na niya ang pagsakay sa tren. Bukod kasi sa nakakaiwas siya sa traffic, ay mas napapabilis pang kanyang pagpunta sa kanyang pupuntahang lugar. Ngunit higit sa lahat ay wala sa hinagap niya na masasaksihan niyang isang bagay. Isang aso ang matyagang naghihintay kasama ng iba pang mga pasahero. At nang dumating ang tren ay agad itong tumalon at pumasok sa loob. Sa oras na humintot bumukas ang pinto nito. Walang sinuman maliban kay Amir ang nagbigay ng atensyon sa ginawa ng aso. Nagpalingalinga siya at sinubukang hanapin kung saan gumawi ang aso. Pero bago niya pa ito makita ay huminto na ang tren sa istasyon kung saan siya bababa. Sa kasamaang palad ay napilitang siyang lumabas ng tren para pumunta sa kanyang trabaho. Inisip niya na lang na baka nagpapagala-gala lang ang aso at hindi sinasadyang napunta ito sa sakayan ng tren para maghanap ng pagkain, kung kaya naman hindi niya na rin yun masyadong inisip pa at sinubukang kalimutan. Nang matapos ng kanyang trabaho ay umuwi na rin si Amir at inisip niyang hindi niya na ulit makikita ang aso. Pero nagulat siya ng sumunod na araw dahil muli niyang nakita ang aso na nakita niya noong nakaraan. Inobserbahan din ni Amir ang mga kinikilos ng aso ng mga sumunod na araw. Nagsimula siyang magtaka kung ano ang nangyayari. Nawawala ba ang aso? Tumakas ba siya sa bahay o iniwan na lang basta? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang nararanasan ng aso. Minsan, nakita ni Amir na tinataboy ng mga tao at pilit na pinapaalis ang aso palabas sa tren. Sinubukan niyang pigilan ng mga taong ito pero huli na ang lahat. Sumara na ang pinto ng tren at naiwan na ang kawawang aso na nagpapaikot-ikot sa malamig na sahig na punong-puno ng pagkalito. Dinadaan-daanan lamang siya ng mga tao at ni isa sa mga ito ay walang nagbigay ng atensyon sa kanya. Nakita ni Amir mula sa bintana na kakaibang kinikilos ng aso. Hindi ito mapakali at pabalik-balik ito sa mga tao. Minsan naman ay titingnan kung muling magbubukas ang tren. Bago pa man may magawa si Amir ay tuluyan nang umandar ang tren paalis ng istasyon. Hindi maalis sa isipan ng lalaki ang aso, pero una sa lahat ay kailangan niya munang mahanap ito. Determinado siya na matuklasan ang misteryo sa naglalakbay na aso. Kinabukasan ay nagbaon si Amir ng dog food nang pumasok siya sa kanyang trabaho. Naghihintay ang lalaki sa parehong istasyon at maya-maya pa ay nagpakita na sa kanya ang aso. Mas marumi ito kaysa sa dati pero nasisiguro niyang ito pa rin ang asong inaabangan niya dahil sa kulay ng balahibo nito. Kinain naman ng aso ang binigay niyang pagkain at kumawag ang buntot nito sa kanya. Nang makita ni Amir na masayang aso ay natuwa siya dahil sa maliit na paraan ay natulungan niya ito. Pero ayaw namang huminto ni Amir doon at kahit na tumawag na ang talyer sa kanya para sabihin na umaandar na ang kanyang sasakyan ay nagpasya siyang sumakay pa rin sa tren para tulungan ang aso. Makakapaghintay ang kanyang kotse pero walang nakakaalam kung anong gulo ang kinasasangkutan ng aso tuwing umaga. Kailangang kumilos agad si Amir para malaman niya kung anong punot dulo ng kwentong ito. Nagpasya siyang tumawag sa kinauukulan kung saan tinuro naman siya nito sa mga local na animal shelter. Gaya ni Amir ay namangha din ng mga staff nang marinig nila ang
ang kwento ng aso. Noong una ninais ng grupo na hulihin ng aso at hanapan ng pamilyang mag-aampon sa kanya. Pero ang misteryo kung saan ito nagpupunta araw-araw ay hindi nila malalaman sa ganoong paraan. Kung kaya naman ay iniba nila ang kanilang plano. Napagdesisyonan nilang sundan ng aso at alamin kung saan ito nagpupunta. Nang malaman nila ito ay hindi nila alam kung paano magre-react. Isang empleyadong sumang-ayon na gawin ng hindi pangkaraniwang gawain ito. Nalaman nito na ang pangalan pala ng aso ay Boji. Napansin na siya ng ilang mamamayan at nagsimulang kuhanan siya ng mga picture sa tuwing sasakay siya sa tren o maski sa mga pampasaherong bangka. Malinaw na napakatalino ng aso. Alam niya ang mga rules ng mga pampublikong transportasyon, maging ang pagpasok sa tren sa tuwing lalabas naman ang mga tao mula sa loob nito. Sumailalim na rin ang aso sa ilang eksaminasyon at napag-alaman nilang malusog ito at hindi na magkakaanak pa. Ang kawawang aso ay dating kabilang sa isang pamilya, ngunit ngayon ay nagpapagala-gala na lamang. Madalas siyang maglakbay para mapuntahan ang mga tao at pasilidad kung saan siya makakahanap ng pagkain. Nakasanayan na nito ang maglakbay at pakainin ng mga taong may paki sa kanya. At hindi lamang yun dahil maraming vlogger ang nagfi-feature kay Boji kung saan nila ito nakikita. Masayang mga pasahero sa presensya ni Boji at ang maamong aso ay nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang paglalakbay. Isa si Chris McGrath ang nakatuklas kay Boji sa pamamagitan ng Twitter. Nagpasa siyang maglakbay mula Istanbul para lamang makita ang aso ng personal. Sinundan ni Chris ang aso at inalam kung saan ito nagpupunta at hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakita. Alam niya kung saan siya pupunta, sabi ng head customer care sa Metro Istanbul na si Alvin. At sadyang nakakamangha na sa isang kagaya ni Boji ay alam ang kanyang pupuntahan, na tila ba may layunin ito araw-araw at alam na alam nito ang kanyang dapat daanan. Para sa karamihan ay isang sikat na miyembro ng syudad si Boji. Lahat ng tao ay kilala siya. Namangha si Chris sa pagkakaroon nito ng malayang espiritu. Ang gusto niya lang ay sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Kung may dadaan man na bus o ibang sasakyan ay sasakay ito. Isang kakaibang bagay sa katulad ni Boji na isang aso. Sinabi pa ni Chris sa CNN na kaya maglakbay ni Boji ng 20 milya kada araw sakay ng pampublikong sasakyan. Pero mas nakakagulat pang kanyang natuklasan nang maispatan niya si Boji na pupunta sa Princess Island sakay ng isang ferry. Sa oras na makasakay ito sa ferry ay alam niya ang kanyang pupwestuhan. Kapag nakasakay ito sa ferry ay sa likod ito pupwesto kung saan mararamdaman niya ang panginginig ng makina. At sa tren naman ay pupwesto siya sa tapat ng gulong. At ang ibig sabihin din ng pangalan nitong Boji ay tapat ng gulong ng tren. Pero paano nga bang asong galang ito ay nakakahanap ng sapat na pagkain para mabuhay siya sa kalye ng Istanbul? Ang pagiging gala ay delikado sa anumang uri ng hayop. Ano ang pinagkaiba ng Istanbul? Well, ang Istanbul ay may mga programa kung saan pinoprotektahan nila ang mga asong gala na nagpapakalat-kalat sa kalsada gaya ni Boji. Ang mismong syudad ang nagbibigay ng kanilang makakain at nagpapatupad ng programa para makapon ang mga ito at hindi na magkaanak. Hindi mahirap para kay Boji na makahanap ng pagkain dahil sa bawat sulok ng restaurant o bahay ay may inumin at pagkain na nakalaan para sa isang gaya niya. Maging sa istasyon ng tren ay makikita ang isang bagay na kanyang pinagkakainan. Kung kaya naman alam ni Boji kung saan siya pupunta. Nagplano pang city government na magpamudbun ng flyers tungkol kay Boji at sabihin kung paano nila ito patutunguhan kung sakali man nilang makasabay ito sa daan. Pero paano nga ba minahal ng taong Istanbul si Boji? Minsan isang asong naglakad papasok sa restaurant at pinalabas ito ng dalawang lalaki kung saan sinisigawan ito, sabi ni Chris. Pero bigla mo ring maririnig na may sisigaw pabalik sa kanila at sasabihin, "Si Boji yan, si Boji yan. Huwag niyo siyang paalisin." Mula noon ay naging kilala na si Boji kung saan dinadala pa ng city officials ang aso sa VAT
para sa regular na check-up nito. Pinapaliguan at binibigay ang kanyang pangangailangan. At kapag nasigurado nilang malusog si Boji, ay muli nila itong pakakawalan sa istasyon ng tren. Mula nang malaman ng mga tao, ang kakaibang ugali ni Boji sa pagsakay sa tren ay naging internet sensation na ito't sumikat sa ilang lugar sa mundo. Ngayon ay meron na itong sariling Twitter account na mayroong 100,000 followers. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.